Good morning po, si DJ Chacha po ito, sir. Unahin po muna natin, sir, ano po ang reaksyon ninyo dito nga po sa naging desisyon ng COMELEC na suspindihin po ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List kahit pa po 2.3 million votes po ang natanggap ninyo? Yes, thank you po for this opportunity, ma'am. Mamaya pong 11 a.m. pupunta kami sa Korte Suprema kasi irereklamo namin ng COMELEC. Bakit? Talagang mayroong grave abuse of discretion na ginawa ang COMELEC. Bakit po natin sinasabi yon? Discretion na lang nila ngayon kung kailan sila magpoproklama eh. Nasa saligang batas at sa ating mga batas, kapag ikaw ibinoto ng taong bayan, duly elected, lalo na kami, 2 milyon ang boto namin, tapos na-canvas ng COMELEC, trabaho nila kung ilan ng magiging seat namin sa Kongreso, sila mag-identify, wala na silang ibang gagawin kung hindi iproklama ang ipinanalo ng taong bayan. Pero sa nangyari po kahapon, alam nyo, 4 na oras bago yung mismong proklamasyon, nakasuot na kami ng mga barong, saka lang kami sasabihan through email na hindi kami kasali sa proklamasyon dahil daw meron kaming issue noong 2019 pa. So, it is a very grave abuse of discretion para sa COMELEC na sila yung nagde-decide kung kailan ka ipoproklama. Wala namang mabanggit ko sa inyo kung ano yung mga kasong yun. Talagang kahit ordinaryong Pilipino na hindi abogado, talagang matatawa kayo doon sa mga kaso na yun noong 2019. Sige po, banggitin ko lang po yung sinabi ninyo. Kahapon po, nakasuot na po ng barong ang mga kasama pong nominado dito sa Duterte Youth Party List. Pero kahapon lang din po nasabihan na hindi po kayo kasama sa proklamasyon. Yes po, hindi kami sinabihan. Oo. Actually, lahat kasi ng mga kasama namin kongresista, incumbent kasi kami sa Kongreso, pinadala na pa isa-isa ng imbitasyon. So kahapon, nagtanong kami kung nasan yung imbitasyon sa amin kasi panalo kami. So around 12 noon, nag-email sa amin na nag-decide yung COMELEC daw na hindi muna kami isama dahil daw meron silang nakikitang serious allegations nung 2019 pa. Ang masabi ko nga, kung ganun kaseryoso yung mga kaso na yon, bakit kalating dekada na hindi nyo pa dinesisyonan? Di ba? Alam nyo, gusto nyo makwento ko sa inyo kung ano yung kaso? Sige po. Sige lang, sir. Yung Kabataan Party List, noong 2019, kinasuhan ako ng vote buying. Bakit? Kasi daw sa isang speech ko, sabi ko daw, kapag kami ay nanalo, lahat ng aming pondo sa Duterte Youth Party List ay ibibigay namin sa taong bayan. Wala kami kukurakutin kahit piso. Yun yung speech ko. Kinasuhan ako ng vote buying sa COMELEC, gawa lang nun. Sabi ko nga, sa dami-dami ng gobernador, kongresista at mayor na tunay na bumibili ng boto, kami pa na hindi naglabas ng piso para sa botante, kami pa yung kinasuhan ng vote buying. Isang kaso yun, ha? Pangalawang kaso ng Kabataan Party List sa amin noong 2019, dahil daw doon sa speech ko, nasabi ko, kapag kami nanalo sa Kongreso, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Siyempre, ang ibig ko sabihin, dahil mahilig ako makipagdebate, yung parang ginawa namin ni Kaloy Zarate ng Bayan Muna. Debate lang kami ng debate hanggang matalo sila sa Kongreso. Alam niyo yung kaso ng Kabataan Party List sa akin? Nakalagay doon, hanggang maubos sa Kongreso, ibig daw sabihin, I am promoting mass murder in the Philippines, tantamount to, promoting violence. Yun yung kaso sa amin noong 2019. So, hindi ko alam kung bakit hindi pa dinismiss ng COMELEC yun. Dahil kahit hindi ka abogado, matatawa ka doon sa mga kaso. Pero, ang magtataka ka, noong 2022, nag-join naman kami sa eleksyon, nanalo kami, hindi nila binanggit yung 2019 na kaso na yan kasi nga walang kwenta eh. Ngayon kung kailan kami nag-top sa eleksyon, nakakuha ng napakalaking boto mula sa mga Pilipino, tsaka nila sasabihin, hindi, sobrang seryoso ng kaso nyo noong 2019, hindi muna kayo ipoproclaim today. Kaya ire-raise namin sa Korte Suprema mamaya, abuso yung ginawa ng COMELEC na yon. Discretion na lang nila kung kailan sila magpo-proclaim. Yung issue na yon, sana binanggit na nila dati para, kasi naghuling hearing na yun noong 2019 eh. Opo, sige nga po. At yung nga po maganda makakataon, ito nga po ang inyong kumbaga legal remedy sa inyong ayong kinasadlakan na sitwasyon. Ano po, Sir Ronald, no? Naunawaan natin yan at napakaganda nga rin po niyan
para nga kung sakasakali no, agad umaksyon ang kataas-taasang hukuman dito po sa inyong petisyon na ito. Ang inyong sasabihin po sa inyong petisyon ay grave abuse of discretion at agad utusan ng hukuman ang COMELEC na kayo po iproklama. Di po ba ano? Yun po ang magiging prayer ninyo, right? Yes po, sir. Sir, medyo mahina lang. Opo, Pero ulitin narinig ko po. Yes po, yun Opo, po opo. i-raise namin. Yes, Grave abuse opo. of discretion po, sir. Okay.